Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Bumapit ka, bumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
Araw-araw ikaw ang hanap ko, laging laman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na kong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang bukas. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama natin ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Hindi ko mapigilan ang magpangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama natin ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y wagas. Wala nang hahanapin pa. Good morning. Good morning. Morning, Jesus. Hallelujah. Morning, 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 mga kanina. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya
akong naglilingkod sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Magandang Hallelujah. umaga muli kay Good Lord morning, good at morning. sa lahat ng kapatiran dito man sa Pilipinas at sa ibang dako ng daigdig. Amen. Bago tayo magsimula, mga kapatid, dito sa Psalms 122, dito sa mga talatang 6 hanggang 9, Psalms 122, 9 to 6. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. Peace be within your walls. Prosperity within your palaces. For the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be with you. Because of the house of the Lord our God, I will seek your good. Amen. Now let us pray. Lord, you are our sovereign God. The chosen people, your people, the nation that you have chosen from Genesis 12, from Abraham, that you will bless Abraham and his descendants, and all those who bless Israel, you will bless, and those who curse, you will curse. And through the nation of Israel says that you will bless all the nations of the earth through your chosen people. So we pray, Lord, ang nagaganap ngayon, we know that you are our sovereign God. And we pray for the peace and prosperity and peace within the walls of Jerusalem. Thank you, Lord. At yung mga repatriation is being carried out, and also our fellow Filipinos nasa kamay po ninyo, at ang protection sa lahat din ng mga ibang lahi na lilikas. Again, Lord, we pray for the peace of Jerusalem. In Jesus' name we pray. Amen. Ay, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masaya tayo pa rin na, hindi naman pa rin, lagi naman tayong masaya, masigla. Kasi pagka sabi doon, nalulungkot pagsisilbihan mo, hindi na naalala mo ba yung may talata sa salita ng Diyos, kaya tayo kailangan wag malagihay, ano? Yan ba yung paksa natin sa umagang ito? Laging on the go. Oo, pagpapatuloy, no? Pag binuksan mo kasi yung pintuan ng papasok ang kaaway sa iyo diyan, no? Ang daming mabubungang hindi tama, ano? So, basahin muna natin to, Minister Ali. Yes po. Verse of the week, James chapter 4, verse 7. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Amen. Ano, ha? Thank you, Lord. Sige. Bago tayo magsimula, meron ka bang yung mga kapatiran natin na maaga ngayon? Ano? Yan, opo. Yan pong James 4:7. Minsan nag-uusap kami diyan. Para daw mag-flee from you yung devil. Patayin daw yung wifi. Pag pinatay mo yung wifi, alis na yung devil. Teka muna, sabi ni Arnold, hindi daw niya nakuha. Yung he will flee from you. Oo, aalis na siya. Ang solusyon daw doon, patayin, i-off mo yung wifi. Alis na siya. Kasi daw ang
Okay. Kasi ang internet, full of temptation. Pero yun namang mga yan ay pag nagamit mo sa tama, Yes. di ba? Oo. Amen. Ayan. Yeah. Yung ano, ako, may karanasan ako dyan sa yung James 4:7. Yung naranasan mo na bang na-rebuke mo yung sarili mo? Hindi. Ayaw po lagi. Nare-rebuke mo yung sarili mo. Oo. Tapos, meron bang situation na nirebuke mo yung sarili mo? Ang kadalasan ay yung hindi ko tinanggap yung pinapagawa sa akin. Sabi ko, kaya nga ako nagpunta rito para gawin yun eh. Tapos bakit ko nireject? Yun. Ba't mo nga ba ni-reject? Ano? Maliit ang bayad? Hindi po, mali yung aking damdamin. Doon sa project? Opo, yung... Bakit Saan kaya? to? Sa abroad? Sa abroad? Hindi po, dito na. Dito na, gawain na ni Lord. Okay. Po, gawain na po ni Lord. Sabi mo, baka meron kang gagawin, ganon? Apo, hindi, may something ako na, bakit kaya ako lagi nakikita? Lit kong ito, ako lagi nakikita. So, it's always yung meron kang something na mali. So, na-discover mo naman kung anong, kasi isa sa, may hierarchy kasi yung kingdom of darkness eh. May Oo nga hierarchy. So, meron tinatawag na wicked spirits na ang kanyang layunin ay yung iyong emotion. Papasukin yan. Yeah. So sabi mo nga medyo may maling damdamin ka. Pero nalaman mo pangalan? Hindi po. Hindi. Ako nalaman ko pangalan kasi diyan sa ating binigay kahapon, di ba? Anong verse yun? Yung do not give the devil a chance. Meron ba dyan yung do not stay angry? Nandyan rin ba yun? Nandyan ba yun? Oo. Anong verse yan? 27. Pabasa mo nga para tuloy mo nga doon. So yung galit pala, no? Masyadong mabilis sa hindi naman omnipotent, omniscient, omnipresent si Satanas eh. Si Lord lang yun eh. Pero dahil sa mga gestures, dahil sa binibitiwan salita, o mga amen? Napabasa niya. Yan, katulad ngayon. Nababasa niya yung ating emotions, yung facial expressions. Amen. Oo. Andiyan na. Ayun. As I was saying, yung kahapon natin, wag natin bibigyan yung devil a chance. Pero yung mahalaga yung submit yourselves to God first. Kasi minsan hindi mo napapansin. Sabi mo, in Jesus' name. Di ba? Para bang, lumayas ka. I-submit yourselves to God. Kasi minsan, in Jesus' name, parang ako rin, maraming karanasan dyan sa mga masasamang espiritu. Kasi binabakbakan yung mind na para bagang marami isang mga suggestion, di ba? Kaya nga, take every thought captive. So, gagamitin mo yung Word of God. So, submit yourselves to God. Yes. Oo. Kasi minsan hindi mo namamalayan, yun na magaganap sa'yo, no? So, yung wicked spirit, sa akin, yung kailangan identified eh.
yung galit, lumayas. Diba? Pero submit yourselves to God and then yung Word of God, ano? So sa'yo, nalaman mo na kung ba't ka na-penetrate nun? Anong espiritu yung, ano yun? Ano ba yun? Nireject mo? Espiritu ng awa. Naawa ko sa sarili ko. Sabi nga ng, di ba, self-pity is a sin. Self-pity, oh. Kasi, if you are a child of God, you are a special, sabi dun sa Pedro 2, 9, di ba? Special tayo. Tapos, babakbakan ka nga ng enemy, no? Pag binigyan mo na ng, alam mo ba nung merong kaming na pag-pray, kasama ko yung mga kapatiran. Andun kami kasi merong sitwasyon na may edad na 90 plus na eh. So, pero siyempre may mga situation, pero binigyan siya ng yung God's point of view dun sa kanyang circumstances. Meaning to say, di ba naalala mo nung linggo, yung pagkakaiba ng wisdom, insight, tsaka understanding. Yung wisdom is how you look at life or hardship or difficulties in God's point of view. Tapos yung insight naman, it is seeing through the situation pagka may hardships or troubles or difficulties sa God's point of view. Yun ang mga understanding ay it is how you respond sa God's point of view. So yung kanya, medyo nagtatanong siya kay Lord kasi yung kanyang medyo kabuhayan ay may nangyari. Tapos nalipat siya ng lugar. Tapos may kumupkup naman sa kanya. So nakita niya yun. Tapos parang natanong daw niya, bakit siya dinala doon? Tapos yung pala naalala niya kasi kung paano siya gagamitin ni Lord. Parang sabi sa kanya, di ba sabi mo, gagamitin kita sa gawain mo? Kaya doon sa kanila, kahit na may edad siya, may pa-isa-isa, dala-dalawang iniimbita. 97 na. Nag-aano pa rin sa kapitbahay niya. May nag-alaga. Ang nag-aalaga sa kanya, may inaalagaan ding na-stroke. Oo. At first time lumabas dun sa pumunta ka, pa-prayer meeting din naman eh. Paglabas nung brother husband, matagal pa lang hindi nakakalakad, binubuhat-buhat lang. Tas medyo, ang sabi sa akin, pag-upo, 7 beses na pala na-stroke. Uy, Oo. may dalawa pa? Ay, nagbiro, alam mo, monti ko ng mabiro. Oo, hindi totoo yun. Kasi di ba, meron tayong kinalakihan na ang pusa, siyam na buhay. Tama ba ako? Kaya sabi mo ngayon, 9 lives. meron pang 2. Alam mo, nung sinishare ko yan, pareho kayo ni Minister Jerry. Sabi niya, meron pa rin 2. Walang pagpipigil sa bunganga. Hindi naman. Ako talaga. Kasi kala ko parang nagbibiro. Tapos, parang nung nag one-on-one kami. Tapos yung iba naman, nandun doon sa 97. Yung iba naman, nandun sa kapitbahay. Si Butch naman, kumakain. Hindi, naghahanda ng pagkain. Sabi namin, wag na kayong maganda. So, sabi nung yung sabi mo nga, yung do not give the devil a chance, parang gusto na niyang wakasan yung kanyang buhay. Parang sa tingin niya, wala na siyang silbi, parang hirap na siya, ganito, ganyan. Alam mo, yung pagbigay mo ng Word of God, kasi yan ang shield na alala mo dun sa Ephesians 6 para hindi makapasok ang enemy. Kasi pag binuksan mo yung door, papasok siya, biro mo, magkikitil na ng buhay. Parang ganun ang dating dahil kasi sa nararanasan. Pero alam ko, meron ka diyang naihanda eh. Minsan hindi ito halata eh, no? Parang sa tingin mo lang, hindi ka naman papasukin sa ganito eh. Sabi nga kahapon, di ba? Do not give the devil a chance. Huwag mong bibigyan ng opportunity. So submit yourselves to God and He will flee, no? Ang Word of God,
ano yan, sa Ephesians 6 din. Sword. Sword yan. Ay, naalala ko tuloy, sabi mo, nung ROTC ka ba? Nung araw? ROTC, opo. Para ako nangiti doon sa sword, ano? May sword ka ba? Ba't may sword ka nun sa ROTC? Yung po kasing mga corps commander, major ang aking rank eh. Major. Ako yung corps commander ng buong batch ko Saan, anong school yon? sa San Fabian High School po. Oh? Eh, Ano ka, major? Opo. Si Sister Cadet Ria, major. Sister Ria, commander ka ba? Corps commander. Si Sister Ria. Batalyon ko. Batalyon. Ano ba mas malaki? Mas mataas po ang corps. Corps? Batalyon commander. Gusto mong malaman kung ano ko doon? Ano po? Hindi ko matanda. Meron bang adjutant? Adjutant, opo. Yun yung staff ng... Ayan. Ano? Opo. Sa'yo, Major? Opo. So, meron ka rin dito, Meron din po akong- ang para malabanan mo ang enemy, sabi ron, Sword of the Spirit, yung isa sa armor of God. Tsaka, Shield of Shield of Faith. Faith. So, ikaw din, meron kang sword. Ano nangyari sa sword mo? Opo, naalala ko po yung pagka kami nagdi-drill. Drill? Pagka ito-draw ka ng sword, pinapaikot po yung ganon eh. Uy, Tapos marunong baba mag- pang ganon. Pagbaba kong ganon, dumadapo yung sword ko sa lupa. Actually, nakabali ako ng 2 sword. Bakit? Bakit nababali? Kasi pag ganon ko, sumasayad. Bakit sumasayad? Masyadong mataas po yung lupa. Okay. Kala nyo, Ay, alam mo ba ang ating hero, Jose Rizal, maliit lang yon. Tama ba ako? Opo. Si Napoleon Bonaparte, Opo. maliit din yon. Opo. Oo. Si ano pa? Oo, Romulo. Oo. Hindi naman minamaliit ang maliit, ha? Opo, maliit So, lang talaga. yung lupa pala mataas. Ay, yung lupa po mataas. Okay. Ako sa Bible, meron din akong kilalang maliit. Maliit siya, pero Si Sakeo. si Sakeo, binago siya ni Lord. Opo. Naalala mo ba yung, sabi niya, salvation has entered in your In your house. So, ang ginawa niya, sabi niya, kung meron daw siyang nadaya o medyo naargabyado, ang tawag doon, reparation and restitution. Amen. 4 times. Oo, ibabalik niya. So, nakakapagbago rin ng talaga ang Romans 1:16. Yes. Yung the Word of God, kaya nga superior yan sa teacher, superior yan sa aged, maski ang kaaway, mas superior. You remember yung ating lesson kahapon? Ay, nung makalawa. Siya yun na muna. Amen. O, mga kapatid, ito po yung pagpapatuloy ng ating paksa para yung door na yan, wag natin bigyan ng puwang ang kaaway. O, ito, Mr. Ali. Yan, sa Revelations chapter 3, 15 hanggang 16. Yan ang sabi po doon, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sa English po ang sabi, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. So, isa po itong warning. At meaning po ng lukewarm, neither cold nor hot, showing little enthusiasm. Yan, actually, ito ay na-experience ng halos lahat ng Kristiyano sa kanilang paglilingkod. Nagkakaroon ng plateau. Alam niyo yun, yung minsan sigasig natin maglingkod, tapos umabot tayo dun sa level na naging flat na lang.
Yan, kahapon nga, no, nag-usap ko ni Pastor Fred tungkol doon sa value ng lupa. Ang lupa, pataas ng pataas yung appreciation eh. Tapos, dumating yung panahon na nag-level out na, hindi na tumaas. Actually, nag-start ng mag-recede. Yung Escolta noon, di ba, siya yung number 1 noon. Nung nalipat na yung Central Commercial Center sa Ayala, nag-recede na yung value nung lupa. Escolta? Opo, yung commercial center po yun nung panahon na. Parang di ko alam yung Escolta. Alam ko yung Escolta, yan yung meron siyang karsada na mga bricks. Opo. Oo. Opo. Yung, Grabe, no? Yung nung college ako, yun ang the best. Yun ang, pati yung Pasig River. Tiles. Yung kanyang... sa Pasig River naman doon, tsaka Escolta? Opo, basta yung side na po yun doon. Ano bang river yun doon sa sa Escolta? Mindiola? Ano ba yun? Hindi ko po Hindi nakalimutan ko na matandaan. po. No? Oh. So Teka yun una, yung- baka mawala tayo. So, Opo. patuloy na. So, Amen. itong lukewarm ay isa sa mga, actually it's a symptom. Simptomas po ito ng totoong sakit. Yan. Too cold to be hot, too hot to be cold, resulting to indifference and compromise. Yan po ang nagiging problema na kapag ang tao, ang isang Kristiyano, ay napunta na doon sa compromise. Kahapon nga po ay mediocrity, yung naging katapat nitong compromise and indifference. Indifference is lack of interest or lack of concern or sympathy. Yan, meron po akong nakuhang tatlong areas ng ating spiritual life na naapektuhan nito, itong indifference. Ang una ay doon sa Matthew 22 verse 5, indifference in spirit. Nakalagay po, sinasaway ko, Matthew 22 verse 5. Puntahan ko na lang. Kasi mukhang mali yung nakuha kong Matthew 22 Ano yan? verse 5. Indifference in spirit. Yan ba yung meron siyang mga nag-iimbita tapos para bang hindi binabaliwala? Yes po. Yung ba yung hinahanap mo? Binigyan ng magaang na pagtanggap. Okay. So, indifferent sila sa panawagan tapos parang meron silang priority iba. Opo, Yung walang opo. pumunta doon sa invitation. Opo. Yung ba yun? Matthew 22 verse 5. Ayun. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Ayun. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso sa kanyang negosyo. So, hindi pinahalagahan ang salita ng Diyos. Iginiit pa rin nila yung kanilang own schedule, priorities nila. So yung pangalawa pong indifference ay sa service, sa paglilingkod. Indifference in service. Doon sa Jeremiah 48 verse 10, Jeremiah 48 verse 10, sumpain siya sa pabaya na pagtupad ng gawain ni Yahweh. Sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak at sa pagpatay. Yan, Jeremiah 48 verse 10. So, maging sa ating paglilingkod kung minsan ay nagkakaroon tayo ng pagdadalawang isip, double-hearted. Dangerous din po talaga yung double-hearted ka kasi it divides us into two. Nagkakaroon ka ng, parang parang sa pagtawid sa kalsada, kapag ka ikaw ay nagdalawang isip, maaalanganin ka. Ay, nakakita ko niyan. Parang nag-chat-chat siya.
Yung mga tumatawid. Opo. Tapos ngayon, hindi alam nung mga nagmamaneho kung saan pa ito pupunta? Saan pa ito? Tama ba yun? Opo, yun. So ang tawag, minsan kasi parang sabi mo, meron tayong indifference in service. Opo. Lukewarm pala yun, ano? Opo, lukewarm yun. Oh, pero alam mo, mabigat yung yung unang sinabi mo na indifference in spirit. Biro mo, andyan na yung paanyaya, kaya lang may mga excuses, ano? Opo, may mga excuses. Sabi, meron pa akong i-attend na land o negosyo, meron akong i-attend. So, ang dami palang mga excuses ng mga hindi namamalayan, ano? Oo nga po. Tapos, yung pala yung indifference in spirit, tapos yung indifference in service. Naganap na ba sa'yo minsan yan? Hindi naman. Nagaganap din po kasi nananaig yung self. Kapag ka nanaig yung self, apektado pati yung service mo. Hindi, again, bumabalik ako dun sa self-pity na, bakit kaya ako lang ako? Alam mo, ewan ko kung mapapansin mo. Parang dahil senior ka na at ako, di ba sabi ko, Mr. Ali, wag na muna yan. Ikaw naman, katulad, di ba, kagagaling mo lang sa, ilang araw ka na pahinga? 3 days po akong hindi naka-attend ng GMJ. Kasi minsan umuulan na, kaya nagmumotor ka pa, di ba? Opo, hindi maiwasan yung... Pero thank you Lord yung yung enthusiasm mo andun pa rin naman. Pero parang hindi ko halata na minsan nagiging indifferent ka sa service. Hindi ko napansin. Internal lang yun. Internal ko. Pwede pala. Pero nilalabanan ko kasi I always go back to my main purpose of coming here. So that is how you will defeat the strategy ni Satan sa kasi yung ating kalusugan, di ba minsan? Pero Kaya naintindihan ko na si Minister Ernie na kahit na Bakit naman? ganun na siya, yung ang dami niyang oo. nararamdaman, alam mo, yung kanyang sigasig na mag-outreach, alam mo, mag-prayer meron meeting. siyang eto ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Meron siyang kinonfess. Oo. Sabi niya, pag hindi daw siya binibigyan ng prayer meeting, lalo siyang nagkakasakit. Opo. Hindi totoo yun, sabi niya. Ako naman, wag na. Kaya kahapon, nung nag-ano tayo, sabi ko, Mr. Ernie, di ba nakaganon siya? Mr. Ernie, di ba? 3 beses, parang si Peter. Mr. Ernie. Alam ko may dinaramdam kasi pag walang prayer meeting yan, baliktad. Opo. Alam mo si Pastor Fred, ganun din. Opo. Pagka hindi siya nakapunta sa prayer meeting, medyo asiwa. Pagka umiidad na pala, ganun na. So hindi parang nakita Alam ko. po sa Bible yun. Ha? Kasi yung service na, hindi naman we have to prove something. Minsan nga, parang, wag na muna padala yan doon. Naku, mahihilo yan. Ay. Pero may pamamaraan. Opo, may pana. Si Arnold ang taga-maneho. Buti lang si Arnold hindi nakakatulog habang nagmamaneho. So, saan na tayo? So, ang ang aking pang-combat actually is, binabalikan ko yung dahilan ko kung bakit ako nagpunta rito. Yung calling ko kay Lord. Amen. Yun ang aking binabalikan. Ay, very good So, na solution. hindi man ako nakikita sa labas na yung merong lag sa aking service. Kasi naglalaban sa loob Naglalaban dyan Battleground nga talaga yung mine Parang sa linggo pa natin lesson yan Nakikita mo, your eyes is open to the wondrous things that the Lord has done. Ay, opo. Yung what wondrous things the law has done, Oo yung nga. calling mo, no? So yung doors close sa enemy. Pero your eyes open to the wondrous things. Kaya sabi mo, sa verse 18 yan, ng Psalm 119. Nagkatanungan nga po kami kung paano magbukas ng eyes para makita Oo. Paano ano yung paraan nating gagawin? Sabi mo nga, glory to God, you always go back dun sa calling mo, na re-remind ka, no?
So, nako. Kaya, Kaya wag natin bibigyan ng puwang yung enemy. Biro mo, sabihin nun, magpahinga ka na, may edad ka na eh. Di ba? Parang ganon. hindi po yun yung solusyon. Okay. Pwedeng bawasan, pero huwag totally tanggalin. Kasi yun ang kalakasan natin eh. Oo. Serving the Lord. Meron akong... That's it. Oo, The best medicine. Oo. Yung be happy in serving the Lord. Yung naalala mo, may nag-share nun sa kabanatuan. Ay, opo. May edad na siya. Sabi niya, parang hindi ko na kayang maglakad sa outreach. Parang gustong-gusto ko mag-service. So ayaw niya maging parang, ano ba yan? Hindi naman lukewarm or something. Non-productive. Oo. Alam mo ang ginawa niya? Sinabi niya, yung intercession. Prayer warrior. Oo. So, pag, halimbawa, kung medyo dahil sa edad or something, yung meron nga tayong mga kapatiran na pinagpe-pray tayong lahat, pati community. So, para sa mga may edad, pero yung mga bata talagang malala. Minsan nga, ikaw dinadaig mo pa yung mga may bata eh. Ha? Hindi tatangos ang tenga, ha? Kung minsan, kailangan nating i-motivate yung ating sarili. Ang ginawa ko minsan, kasi natatamad na rin akong araw-araw na lang, ganito, routinary. Boredom? Oh, merong routinary. Sabi ko, bili kaya ako ng bagong sapatos. Bakit? Para lang ma-rekindle yung iyong, not for anything else, basta ma-inspire ka lang lag. mas Gagawa lalo. ka ng... Gawa ka ng hakbang. Very good yan. Parang, kasi kung routine, kung ang sapatos mo nun ay puro Nike, mag-New Balance ka naman. Mga iba gawa. naman. Ako meron akong mga nag-share na mga kamanggagawa rin. Ang ginagawa nila, of course, yung destination mo doon sa prayer meeting, alam mo na. Pero along the way, ini-enjoy niya yung view, so on and so. Actually, minsan, alam niyang darating, ito, isang sakay, papunta ron. Ang gagawin niya, minsan, sasakay siya ng iba, kasi maaga siyang umalis, para pagdating niya doon, ang dami na niyang naikutan. Para maiba lang yung, o kaya, magdidiscover siya ng ibang way para kung sakaling ganito. Pero meron pa rin siyang strategy. Eskwalado niya eh. Pagka-traffic, alam mo kung ano ginagawa niya? Naglalakad. Totoo to. Tapos, para bang habang naglalakad, nakaka-exercise din daw siya. So, sa'yo pala, para hindi ka mabore, para bang sa totoo, you do something hindi para sa'yo. Tignan mo, open your eyes dun sa surroundings. Tapos, para makita mo na hindi lang naman ikaw di ba? Parang yung ang tawag doon, benevolence Apo. Yung do something good, tignan mo, tapos mawawala na yung puwang na para bagang, pare-pareho naman yung ang prayer meeting mo. So, o kaya, minsan pasok ko sa trabaho, uwi ka, pagdating, parang na lang, routine na. Tapos, 30 years mo nang ginagawa, hinintay mo na lang yung retirement para merong mga benefits so on. Pero hindi naman masama, Kaya lang, kung ganun na pala, ang tawag pala doon, parang wala ka ng interest, indifference. Ano yung pangatlo mo dyan? Yung pangatlo po ay neglect of duty. Ito na yung pinakasukdulan na maganap sa isang Kristiyano. Na yung kanyang purpose being a Christian kalimutan niya na. Neglect of duty. Santiago 4:17, James 4:17. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginawa, ay nagkakasala. So, it is the sin of omission na. Doon na bumabagsak yung pagiging lukewarm ng isang Kristiyano. Meron ka bang karanasan dyan na para bang, ang totoo nun, di ba, pag na-Lord ka, pag kami papagawa sa'yo, pag hindi mo nagawa, asiwa ka? Opo. Naranasan mo na ba yon? Opo. Na, ako naman, ganito,
pareho pala kami nung sister. Ganito nangyari. Gusto mong, siyempre pagka may edad na tayo, nakukwento tayo, ha? Kaya, hindi ko sinasabing pasensya na sila, ha? Ganito. Yung sabi mong, yung dapat na gawin mong mabuti, kasi meron din tinatawag na sin of commission, sin of disposition. Position, yeah. Yung sa wicked spirit, pagka babakbakan yung saloobin mo, yung commission, wala na tayo doon kasi Alam na natin. alam, pero yung hindi alam, yung disposition tsaka omission. Okay, i-share ko na sa iyo, ha? Opo. Merong, ikaw muna, yung, Hindi, kayo na po. ha? Kayo na po. Ako na? Ganito. So, meron kaming binibili. Nandun kami sa mall. Hindi pala bibili. Kukunin ko yung ano ko. May kukunin kami na, hindi ko, ano ba yan, pension or something. Basta, meron kaming kukunin, nakapila kami. Tapos nakita namin yung sister. Ay, sister! Parang siya rin may kukunin nata. Parang parehas kami ng kukuhanan or something. Ayan, ano. So, wala pa yung pila, nagupo kami, magkaupo. Basta ito na, pagkuha na namin yung kukunin namin, kukunin din niya yung kanyang pension or something. Sabi, sige, mauna na ako. Tapos naghiwalay na kami. Iyon. Hindi, naghiwalay kami. Tapos, nung Sunday fellowship, andito. Tapos, nagkatinginan lang kami. Tapos, kasi ang sabi ko kay Sister Ria, nung naghiwalay, hindi man lamang nating niyayang uminom ng kape or kumain ng merienda. So, sabi ko sa kanya yon. So, kina-Sunday, nagkita kami dito sa fellowship. Tapos nakaupo kami doon. Tapos nung narinig niya yung, shiner ko yung parang, kasi mabuti naman yung gagawin na, kita, di ba? Kasi wala akong inisip na baka mabawasan yung pera ko o may paggagamitan ako o anong paman. Hindi yun eh. Parang yung dapat na gawin mo, parang, alam mo, bagabag ako doon. Nung nakita kami, sabi sa akin, alam mo, nung nakita tayo, hindi man lamang kita niyayang magkape. Pareho pala kami ng bagabag. Damdami, no? Oo. Kaya sabi niya, nung shiner mo, ako ganun din ang naging damdamin ko. Hindi ko man lamang kayo pinainom ng kape. Alam mo ano sumusunod nun? Pwede pa naman, no? Hindi, yun na nga. Meron kang mabuting gagawin. Di ba naalala mo yung sharing ni Sister Sophie? Ang nangyari, si Brother Nando, di ba, meron siyang may sakit. Tapos ang haba nung pila nila, matagal silang pumipila, so on and so forth. Pero binigyan sila ng favor ni Lord. So ang ginagawa niya, di ba, binibigyan daw niya ng sandwich yung mga nurses. Tapos yung mga iba, nangangantyaw, wala suhol. Di ba, ang tawag doon, benevolence. Yung doing something good. So, makakalutas to ng mga bakbak nung binabakbakan ka ng kung ano-ano, di ba? Sa ikaw naman, meron ka ba dyan na sin of omission dahil pag mga misa, malagihay ka, may mga manifestation pala yan, ano? Opo. Oo. Ngayon na lang. Kanina, kasi pagpunta ko po sa kitchen, maraming gagawin. Naka-schedule ako dito. So nagpaalam ako na hindi po muna ako trabaho dito kasi kami yung nakasalang. Hindi ako mapakali yung parang dapat gawin ko muna yun bago yung iba. Kaya lang, nire-resolve ko pa rin kay Lord. Lord, padala mo ng ibang makakasama yung aming kapatid para maging maayos yung takbo sa kitchen. Nakakatuwa naman kay Minister Ali, no? Ang tawag sa workplace, merong multitasking. Tayo naman, mga by God's grace, pwedeng, ako hindi ko kayang magluto o maghiwa. Mahilig ka rin palang magluto, ano? Hindi po. Mahilig lang tumikim. Hindi, ikaw yung naghihiwa. Tagahiwa pero si Arnold pala yung magaling magluto. Opo, Brother Meron Arnold kaming nakain. Yung
parang soup siya na lengwa sa loob, tapos meron nakabalot na parang tinapay na binalot doon sa lalagyan. Alam gawin nung mga nagbe-bake yun eh. Kaya mo ba yun? Ang sarap. Ito yung tasa. Tapos merong doon lengwa na merong soup. Tapos may binalot na parang, ano tawag dyan? Parang naging tinapay. Crepe. Tapos ang mahal pala nun. Gawin kaya natin sa linggo. Naalala ko si Brother Dante. Brother Dante, nintay ka namin. Si Dante. Villanueva po. Ay, chef ba siya? Opo. Oh! Kaya, thank you Lord. Ano po, actually, yung nagbabother sa atin na conscience, isa yun sa solusyon sa pagiging lukewarm. Constantly reminding us na kung merong opportunity na tayo ay makapaglingkod, grab it. Minsan nga may nakakwentuhan ako. Sabi ko, matanda na ako, 66 years old na ako. 20 years siguro, 86 na ako, baka hindi na kaya. So, lahat ng opportunity na kaya kong gawin, mag-serve, ngayon na. Pati yung tulog, binabawasan ko na eh. Kasi kung tulog ka lang ng tulog, 24 hours ang ating oras sa isang araw, itutulog mo pa yung 8, di 16 na lang. Ay ko, bawasan ko na lang ng 2 para 6 hours pwede na akong good na sa akin yun 6 hours 66 ka na pala ngayon. Kaya mahaba na yung aking service sa labas. So, binabawasan Make mo yung... use of every time. Ay, oo, nasa Bible yan. Yung make use of every opportunity na Opo. makapaglingkod. Of course, Opo. So, meron ka sinabi na nababother yung conscience mo. Opo, yun. Kasi yung conscience natin, it must be also submitted to the leadings and promptings of the Holy Spirit. Kasi yung conscience natin, sabi mo, nababother. Kasi yung conscience natin, it is the moral sense of distinguishing what is right from wrong. Merong gift ng sa Holy Spirit yung discernment. Kaya, iko-convict ka kapag meron kang hindi tama o may na-neglect ka. Manifestation din pala ng yan, ng lukewarm, parang hindi ka na parang bantad ka na, yung konsyensya mo parang naging kalos na pala. Pwede yun? Pwede Opo. pala yun, ano? Ito po yung sabi nung sige. ko, sabi niya, trying to play both sides, ending up doing nothing but mere hearers, trying to please both the world and Jesus Christ. Compromise pala yung sinasabi Compromise, mo. Minsan na kay Lord, minsan wala. Opo. Kaya yung conscience natin sinasabi niyang, balik kay Lord, balik kay Lord. They have too much of the world to be happy in Jesus, but too much of Jesus to be happy in the world. Nagiging half-hearted. Ayan. Pagka kasama mo kami, masaya ka ba? Ayaw po. Ang saya ay yung nanggagaling doon sa ang dami kong nadidiscover na hindi ko pa alam dati. Oo. Yung, pwede pala yung ganun. Pwede pala yung ganun. Nung araw kasi, yung saya natin, sigun dun sa mga panandaliang saya. Opo, Parang gano'n. opo. Pero alam mo ba, marami tayong kapatiran na laging excited pagka nandun na sila sa 122 verse 1. Yung I rejoice when it said to me, let us go into the house. Inaasam-asam nila yung Oo. Bagamat syempre, meron naman silang mga pang-araw-araw na para sa pangkabuhayan nila. So, pero still, katatapos lang nung Sunday, minsan, pag naghiwa-hiwalay, parang gusto uli nila magkakasama, no? So, more of Jesus, not more of the world, parang sabi mo. Tapos ito na lang po yung panghuli, how to combat lukewarmness. Before that, meron muna tayong... Happy birthday oo. to everyone. So, ito na yung parang papanong mako-combat. Opo. Okay. Sige. Batiin natin yung ating mga kapatiran dyan.
Pwede bang mas malaki, Sir Jam? Today is October 17. Di po makita? Hindi rin. Pareho tayo. Ako, Wilson Sebastian. O, ng ating makaturing. Ah! Jerome Gambotan. Taga Happy saan siya? birthday Sa ng ating Laia? Bulacan. Bulacan, po. Bulacan. Brother Melvin Nivera. Brother Melvin. Hallelujah. Thank you, Lord. Iyan ba Happy yung birthday. gumagawa ng bag? Ng bago po. Hindi. Nivera. Nga pala. Opo. Iba po. Sister Nicole Nivera. Ayan. Si Kapatid. Nicole yan. Opo. Sister Rachel Escondo. Oh. Hallelujah. Brother Rod Mercado Jr. Sino yan? Ang ating, daddy ni James. Bontik na. Ng ating lagro. Nakapag-prayer meeting na po ako doon minsan. Minsan pa lang. Imagine, tagal ko rito. And belated happy birthday to Brother Andre Lapak. Si Andre ito. Ayan. Thank you, Lord. And happy anniversary to Brother Michael and Sister Celeste Cecilio. Amen. Yeah, happy birthday mga kapatid. Amen. Enjoy your day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Yan. Celebrate with Jesus. Yes, thank you, Lord. And for our repeat new song of the week, O Panginoong Jesus, Dakila Ka, composed by Sister Jan Beltran. May pangamba, pero di aayaw. May pagkabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alala'y nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, pero di aayaw. May pagkabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alala'y nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo. Kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka.
Sambahin ang pangalan mo, kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tang sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Wala nang hahanapin pa, tang sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. Amen. Hallelujah. O Jesus, sambahin ka. Amen. Ano, ha? Dakila ka. Hallelujah. Yan yung kamo yung solusyon, ano? Apo, how to combat lukewarmness. Yeah. Naalala ko lang, mabilis lang. Nagko-coffee ka ba? Opo, madalas. Hot or cold? Usually hot po. Hot. Pero meron ding, sabi nung, meron akong pamangkin, bago daw nauso yung iced coffee, yung lola daw niya ang nag-uso ng iced coffee. Alam mo, pakikilala ko na sa iyo ngayon, malalaman mo na, si Loseng. Alam lahat ng mga... Iced coffee. Oo, kasi pagka coffee malamig, meron palang may gusto niyan. Refreshing. Pagka coffee hot, Ano siya? panggising. Soothing, oh. Soothing. Obo? Pagka coffee cold, refreshing. Pag hot coffee, soothing. Spelling, S-O-O, double T. Double T. Pagka alanganin sa init tsaka sa lamig, ano tawag doon? Ano? Lukewarm. Kulang sa init, kulang sa lamig. Gusto mo ba yon? Hindi po. Usually yung mga ganong temperature, bahayin ng bakterya yun eh. Alin? Yung hindi siya mainit, hindi, maligamgam. Hindi ko alam yun, ha? Mm. Binabahayan ng... O madaling mag-produce ang bakterya pagka Sa- ganun ang temperature. Delikado So pala it needs to be cold. Delikado pala ang Kristiyanong lukewarm. Ayaw po. Mapupuno Opo, ng ng virus. papanahananan ng bakterya? Opo. Ako, alam ko, pagka maligamgam, sabi dyan, ano daw, I will spew you out. Spew you out, o Di ba vomit you out. pagka maligam, di ba napapaganon ka? Mm-mm. Ano ba naman yan? Maligamgam. Naglalasang gamot. Ha? Pagka, Panlasa ko po yung lasang gamot. so, Pagka walang neutral nga no, sa Opo. kingdom of God. Opo. Kailangan, we stand for Christ. Ano. Opo. Ito na, sige na. Ayan. Lukewarmness is a symptom of the cancer of unfaithful unbelief in the soul. So binigay na solusyon sa atin ni Lord, nandun din sa Revelations 3:19, be zealous and repent. Basahin ko po. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. Yan, sa Tagalog po, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. So, yan po ang binigay sa atin na solusyon para ma-combat natin, malampasan natin yung pagiging malagihay sa ating paglilingkod, sa ating spiritual na buhay. Sabi niya ay, maging masigasig ka.
sa akin po, ang nakikita ko diyang isa sa solusyon, let us encourage each other. Lagi ko naalala yung, we are each other's keeper. Yan, kaya let us encourage one another to be always zealous. Tapos yung sisisi, it is a holy habit yung pagiging repentant. Ito yung paraan ng paglilinis sa ating internal. Natatanggal mo yung dapat nang tanggalin. Pagsisisi ay ano yan, di ba? Repentance is two ways, two methods. Yung paghinto mo doon sa mali and go back to God. Yun ang dalawang parts ng repentance. Hindi pwede yung hihinto mo lang yung mali. Kasi magiging empty vessel ka lang, malinis ka na, pupuntahan ka ng ibang espiritong masasama. So, stop what we are doing wrong and then go back to God. Kailangan balik kay Lord. Yun yung method ng repentance. So, maging habit po natin yung lagi tayong humihingi ng paglilinis, patawad sa ating Panginoon. Pagsisihan at talikuran ang mga maling kasalanan. Noong sa pag-asawa, sino mas madaling humingi ng sorry sa inyong mag-asawa? Ako po. Talaga? Sa mga anak mo tsaka ikaw, sino mas madaling humingi ng sorry? Ako rin po. So, ibig sabihin, ikaw yung laging merong Ako kasi mababa yung damdamin ko. Sabi mo nga, yun yung unfaithfulness ng soul. Sabi mo doon sa definition tsaka kanina. unbelief, opo. O yung unbelief. So, yung soul being natin, ang part ng soul being natin, emotion, intellect, and will. So, recognize mo kagad na meron bang mga mag-aasawang nag-uunahan mag-sorry o bibihira nag-uunahan mag-sorry? Sa karanasan mo lang. Ideal yun, Ibig sabihin, it is supposed to be ideal Oo, na, opo. kasi sabi mo, being zealous and repentant, para kung sakaling nalagay ka dun sa kalagayan ng lukewarmness, na bibigyan mo ng puwang ang demonyo na pasukin ka. Para makombat yan, sabi mo nga, napakahalaga nung zealousness and repentance. Alam mo, meron akong na-encounter na napakahalaga, yung salitang enthusiasm. Di ba, zealousness din yun eh. Pero nung pinag-aralan ko yung dalawang word pala yan. Yung isa, enteo. So, yung zealousness, yung enteo in God. Kaya yung enthusiasm, doon galing yun eh. So, malulutas yung makokombat natin. Kailangan natin ng zealousness and enthusiasm. And of course, kung meron ngang unfaithfulness sa ating soul or disbelief, we have to repent. Amen. Yun na? Opo. Okay. Alam mo, merong verse 20. Binasa mo yung 19. Opo. Gusto mong basahin niya? Di ba, nagsimula tayo sa 16? 15 po. 15. Opo. Tapos yung 19 nandun. Meron doon sa verse 20. Okay. Tingnan na nga natin. May kaugnayan yan yesterday tungkol sa pinto. Sige, basahin mo. Ay. Ako na lang. Opo. I stand at your door and knock. And if anyone opens the door, I will come in and have fellowship with him. Yun, ulitin mo. Sa Tagalog po. Sige. Tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Yan. So yung door, papasukin natin si Jesus Christ. Pero sarado tayo doon sa katok ng enemy, no?
kailangan pinid yun, may kandado. Pero si Lord kailangan, ang picture dyan, yung bahay at picture dyan yung puso natin na papapasukin natin si Lord. Para, sabi mo nga, kung nilinis na yung humingi ka na ng tawad, malinis na, sabi mo, gagawan mo ng mga kabutihan na naaayon sa salita ng Diyos. Yun ang magiging laman ng iyong soul being o ng iyong puso. So, andyan lang si Lord. Papapasukin natin. Kasi pagka punong-puno tayo sa puso natin ng kalooban ng Diyos, sabi mo, it will be our habit. So, kung sakali man, binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na ma-recognize natin na tayo yung nanlalamig. Pero minsan, madja-justify mo no? Na hindi ka nanlalamig. Pero may mga palatandaan na nabanggit natin, yung indifference in the spirit, indifference in our service. Ano yung pangatlo? The neglect of duty. Neglect of duty. So, let us not be passive. Let us be zealous, enthusiastic in our service with the Lord. Pwedeng yung rekindling the fire in our service. Kahit na sabi nga, maliliit lang yung ilalagay mo dyan, lalagablab, liliyab uli ang ating init sa paglilingkod kay Lord. Amen. Hallelujah. Ay, glory to God, mga kapatid. Yan po yung ating kapunuan ng galing kay Lord. At alam mo naman na ang door dun sa si Jesus Christ, di ba? Enter the gate. So, kailangan nandun tayo sa kawan ng ating Panginoon Diyos. And that is the Christian community. Amen? Announcement. May announcement tayo, di ba? Yung ating anniversary. Anniversary. December 3. Yung ating pong main na day is December 3. December 2. December 2 ay yung mga manggagawa, yung mga mauna na, pwede na pong magpunta ng December 2. Meron tayo. Malalaking event na po ang magaganap. Sa Ano yung title natin? Acoustic Afterglow. So mga kapatid, alam kong ready, nagre-ready, and tagal pa yun, ano? Opo, Ang pero dami pang mga pagpapala tayong nagbi-build up na yung excitement Nagbi-build up na yung excitement. at mag-anniversary din ng San Pablo. Malapit Thank you, na. Lord. Hallelujah. Amen. So mga kapatid, magandang umaga muli. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, be with us all. In Jesus' name, Amen. 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 Second